recap first on what we've discussed with Ma'am Achilles. So, bukan recap or bukan review your topic on Miss Achilles. What was your last topic with Mrs. Achilles? Anyone? Wala ko muna. So our topic for this morning is all about data management. So for today's discussion, we'll be discussing data management. And at the end of this session, you will be able to define what is data collection, and you will be able also to differentiate the 4 types of data and the 2 types of data collection methods, and lastly, you will be able to organize data. So, based on your understanding, how will you define data collection? Or when you encounter the word data collection, what comes in your mind? Survey. Survey. What else? What's the pa? Research. So, okay. So, data collection is a process of gathering and measuring information about variables to study in an established systematic procedure, which then enable to answer relevant questions at hand and evaluate outcomes. So, from the word itself, collection. So, we are going to collect or gather information about sa ato ang variables na ang mo i-focus sa ato ang study. So, di ba, based on your research, naka-research na ba mo? Yes, sir. So, di ba naani sa research collection of or data gathering procedure na ano, di ba? So, maura po siya sa math. And there are 4 types of data. First, we have nominal. Second is ordinal. Third, we have interval. And last is ratio. So, to understand better sa kaning upat nga type sa data, ato is natag sa tagsaon. So, what is nominal? So, among those 4 types of data, ang kanisang nominal, mo na pinakasayon sa doon. Since it is sometimes referred to as classificatory scale that is used for classifying and labeling variables without quantitative value. So, ang kanan siya, igulaan ni mag-classify sa usa ka variable. Nakuha? Mag-classify or mag-label ka ato siyang i-hatagan o label sa base sa iyahang variables nga gi-focus. Nakuha? Then, in this scale, it could simply call as labels or classifications. So, for example, we have what is your eye color? So, your eye color is the variable. So, di ba, o kanina pangutan what is your eye color? Maka-classify na ba ta kung unsang ato ang eye color? So, di ba, dali na nato mahatag ang answer. Next, we have where do you live? So, makuha nato, dali na nato masabtan or dali na nato mahatag kung taga-asa ta. Ma-classify na nato or ma-label na nato ang kanina variables. Nakuha? So, sa may variable, ano niya? Ang ato ang address or kung taga-asa ta mo niya ato ang variable, ano nga pangutan na yung kaduha. Let's have what is your gender. So, gender is the variable sa kanin. Nakuha na ang nominal. It would simply call as classifications or labels. Next, we have ordinal. So, ordinal possesses the characteristic
characteristics of the nominal scale where it classifies data. However, the classification has ranks. So, sa may nakalahian, aning nominal o sa ordinal. So, ang ordinal, ang iyang i-possess ng characteristics kay nag-possess siya sa ang nominal, nag-classify siya. While ang ordinal, nag-classify siya, which is nag-possess siya sa characteristics sa nominal. But, ang kanya siyang ordinal, iyang i-classify, tapos iya pong ihatagan o rank. Balinay ranking siya. I-classify na, dapat rin iyang i-ranking. Nakuha? Then, ordinal scale can easily be remembered because it sounds like order, which matter is ordinal scale. So, kung mayroon ng ordinal scale or ordinal, dali na nato makuhanan. Tungod, dapat ka siya, kung ato paminaw ng iyahang word, murag na makakuha ka nga order. So, na siya yung order. Nakuha? Then, the values between intervals don't have meanings. For example, what are the ranks of the ladies in beauty pageant? So, di ba makita nato nga na siya ranking or nagkuhan siya rank, nag-involve siya rank. Nakuha? I-classify niya kung unsa siya nga rank sa beauty pageant. Tapos, yung classify, balik ko na ha, yung classify, tapos nag-rank good siya. Nakuha na, ang kaligat sa duha. Next, what are the honor ranks of students? So, ang ato ang variable is ang honor. Then, nag-rank good o di ba ngayon siya o rank. Nakuha na kaligat sa duha. And thus I got to know which is interval. So this scale possesses the characteristics of the nominal and ordinal scale, where data is classified and ranked. So na sa ikatulo. Ang kanisang ikatulo, interval, nag-possess siya sa ang characteristics sa ang first type sa data, which is ang nominal, nga nag-classify siya or nag-label. Tapos, nag-possess ko siya sa characteristics sa ordinal, which is nag-ranking ko siya. Bali, kung unsa na sa characteristics sa nominal o sa ordinal, naan sa kaniang interval. Nakuha ang kalahian sa dulo. For example, interval scale is a classification that describes the nature of information within the values assigned to variables. And it doesn't have a true zero. So for example, when measured temperature is in Fahrenheit, the distance from 30 to 40 is same as distance from 70 to 80. So, pilay distance mo atong kaon ang distance sa 30 o 40. Natay? Nasa negative? 10. How about sa 70 o 80? So, same na siya kung atong kaon. Nakuha? Then, ang mga IQ or mga interval questions, mga ingana, ma-involve na siya sa interval. Kisa'y makahatag og laing example sa interval. We have temperature in Baguio. Di ba makakuha nato ang ihang degree Celsius? Or kung Fahrenheit na ihang pagbuha sa measurement. Na-determine ra ang tulo. Next, arito sa ikaupat, which is ang ratio. So, ang kanisang ratio, nag-possess sa characteristics sa tulo. Na-assign na characteristics sa nominal, sa ordinal, o sa interval. Bali, naa sa iya hatanan nga characteristic ang ratio. Then,
if in interval scale there is no true zero value, in ratio scale, zero is absolute. So this is the point where the quality being measured does not exist. So ang quality sa ato ang variable nga gi-measured is dili na siya mo exist. Nakuha? Naglibot sa kalahian sa upat? Nakuha ra ang kalahian sa upat? O sa to ang upat ka types sa data gani? Personal, ordinal, ratio. Okay. So we have 4 types of data: nominal, ordinal, interval, and ratio. So example sa ratio is how much income do you earn in a 1 week? So makuha na nga na siya ratio. Na makalikol na ba sa kuan sa ratio? Definition sa ratio? So naa siya kanang ma-relate sa duha ka value. Nakuha? So we have bilayang income o ang week. So mana ang kuan sa ratio. Then next we have how many siblings are there in your family. So makuha na nato. For example, ang inyong kuan is 2:1 or mga anak. Nakuha na ang ratio. Next, how old are you? So ang age is an example of ratio. Number of students in classrooms. It is an example of ratio. Then, another one is number of chairs that you have in a classroom. So ratio, gihapon siya. How about ngayon ko height? Ratio or asa siya nga type sa data? Ang height na bilog. Height. So we have ratio. How about ang weight? So weight is ratio. Temperature. We have interval. Next is address. So we have also region in Philippines. Region in Philippines. Asa man siya nabilang na type sa data? Ordinal? Asa man? So na siya sa asa to ang type sa data nga mag-classify? So we have nominal. Nakuha ra? Since ang region in the Philippines is na ay region 1 or gilebelan siya o region 1, region 2, unsa pa na ng mga region. Diba? So mana example sa nominal. Then, as generalization about sa scales of measurement, the order of values is known is naa sa tulo. We have ordinal, interval, and ratio. Then, it can quantify the difference between each value. So, naan siya sa interval o sa ratio lang, wala sa nominal o sa ordinal. Can add and subtract values. Asa man siya? We have interval and ratio. Can multiply and divide values. We have ratio and has a true value. We have ratio. So, ano yung samaray sa kataupat na type sa data? Pangutanan. Wala. Proceed ta sa next. Wala yung pangutanan. Wala yung ilinggan. So, proceed ta sa next nga topic. We have 2 types of data collection methods. So, what do you think are the 2 types of data collection methods? Based on your research. We have qualitative and quantitative. First, we have quantitative data. So this method uses random sampling and structured data collection instruments.
and it produces results that are easily to manipulate for interpretation. So di ba o qualitative mas dali na to ma-interpret kaysa sa quanti. Kaya nga naman, ang iyang gamit is words lang. Wala nang involve of numbers. Then this uses individual interviews, focus groups, and observations. While bakit ako? So for quantitative data, in this method, since it is a time-consuming and expensive, data is usually collected from a smaller sample. Di ba, kapatid mo sa quantitative database in your research, nga naagyan, mas kukonsume doon siya o oras. Kaya naman, dagan siya mga process, kanang statistical, data analysis, ngayon na, dagan kaya siya buhaton ng process kaysa sa qualitative. Then, this is collected through direct interactions with individuals on a one-to-one basis or direct interactions with individuals in a group settings that makes it time-consuming and expensive. Nakakuha na kalian sa duha? Kung sa gani ang duha ka type sa data collection methods, qualitative data and quantitative data. Pangutana? Wala na? Wala'y pangutana, sure. So let's have an activity. Get 1/2 crosswise. First, nominal from ordinal. We have second, interval from ratio, then qualitative from quantitative data collection method. So inyong buhaton, inyo lang i-differentiate ang kanang duha. For item number 1, i-differentiate inyo sa kalahian sa nominal o ordinal. The next, interval o ratio, then qualitative o quantitative data collection method. You will be given 10 minutes only. Your 10 minutes starts now.
na dapat. You have 5 minutes left. For those who are done, let's pass your paper forward. Two minutes left.
frequency. What is differentiate nominal from ordinal? Kasi maka-differentiate. Anyone? I go. So, ang tawag din sa nominal? Classification or labels. Then, ang ordinal, we have order or rank. How about interval from ratio? Interval, na naa siya sa nag-possess siya sa characteristics sa nominal and ordinal. Then, ang ratio is nasa nag-possess sa characteristics sa total. How about qualitative from quantitative data collection method? So words and numbers. Same result. So now we are done with our two objectives. And last objectives we have organizing data. So how are we going to organize data? So to organize data, we can use frequency distribution table, and next is make charts or graphs. So gather data remain meaningless unless organized. So kung mag-quantag data, kanang mura na makakuha na dito nato, mura na siya wala kung hindi nato ma-organize siya. So gamit ang frequency distribution table o mga charts or graph, we can organize data. So how are we going to organize this? So we have frequency distribution table. It is an excellent device for making larger collections of data much more manageable. So para mas ma-manage nato ang pag ato nag-gather na data, gamitan nato aning frequency distribution table. Nakainom nung ba ani? Nakaagi ba ani nga topic sa previous na years ninyo? Wala pa. Nakainom nung sa central tendencies, measures of central tendencies. Minitian mo. So, relate na siya nga topic. Kuhara? So, the frequency distribution table has two parts. We have the frequency table and extended frequency table. So, frequency table is a list categories of scores along with their corresponding frequencies. So, for example, kanang naihata sa mga scores, for example, sa kani, Math 11, Math 11, ninyo. So, ang scores diri ang nagihatag na 20. Bali 20 tanan ka scores sa math sa inyong exam. Then, mo na ikuan nga, mo na itong imoong frequency table. Next, the frequency for a category or class is the number of original scores that falls into that class. So, mo ito ang pag-iingon nga ang ato ang frequency mo ay ato ang original scores or scores sa ato ang exam. Then, the extended frequency table consists of columns that can be generate various graphs or charts. So, ang kanya siyang extended. So, na natin frequency table, ang kanya siyang extended frequency table, na siya nadugang. Bali, naghan na niyahang column. Nakuha na? Then, it is a prerequisite for creating graphs or charts used in statistics. So, mga alternative way para makahimo taog graphs or maka-present taog data. Nakuha? Then, it consists of class intervals, which is the upper and lower limits, the marks, the frequency, the cumulative frequency, the relative frequency, and the cumulative relative frequency.
Naglibog na. So how are we going to make frequency distribution table? So unsa may nato ari nata sa paghimuog table. For example, we have maklaro ra sa gayo. So we have the following is Miss Status exam scores, then make a frequency distribution table. So mo ni ang mga scores sa exam ni Miss Cathy. Kuha. Mo rin tanan sa iyahang mga estudyante nga scores. So unsa ni nato pag unsa may atong buhaton para maghimong distribution table. So first step is arrange the data in ascending order. So kabantay mo aning example. So ang step 1 is arrange. I-arrange na nato from lowest or ascending. So gikan sa unsay pinagamyan nga score. We have 54. So gikan sa 54 atong i-arrange siya into ascending order. Unsay sunod sa 54? 55. So we have 55. Next. Pila ka 55? And so on. Kutob sa kinatakan na value. So inyo din siya i-arrange tanan from lowest to highest. Ako nga. Hindi lang natin isuwag na natin. Madugay sa suwag. Sumana ni iyahang forma. We have 54 ang lowest, then 98 ang highest. Gikan sa 54, kung na'y nagbalik-balik diha ang ilang na number, ibutang diha po siya. Kung na'y nagdupli diha, ibutang diha ang duha. Basta masunod lang siya, ascending order. Nakuha? Next, step 2. Solve for the range. So, saan na pag-solve ang iyahang range? So, first, ang atong formula we have highest score minus lowest score. So, pila man ang highest score sa katong data? 98. Step 2 na niya. So we have highest score is 98 minus 54. Pila? We have 44. So ang atong range is 44. Muna ang step 2. Next, ito sa step 3. So prepare the table. So sa kaning pag-prepare natin sa table, nani siya naghang mga steps. We have, first is solve for the number of classes. So ang formula ang gamitan, we have k is equal to 1 plus 3.322 log n. So ang kaning n is ang ato ang total number of scores. Pila ka ito tanan? Nakayap? Kasi balik ka. Pila tanan scores? Do we have 64? 54. So we have 54 ato ang n. So substitute lang nato ang n, walay mabago sa kaniya diri ang n lang mo ato ang ulihan o 54.
Isa na country. So, this year gamit ang country. So, yan nila na. Ay, kung ano mga basta, mo na niyahang process. So, i-copy lang siya. Ang atong N is 54. So, ang kinatuan is so, we have 6.76. So, mo niya to ang usabayin nato ang number of classes or ang key. So next step, solve for the class width. So isa lang po gamit ng formula. So di ba nakakuha na ta sa iyahang range, nakuha na po nato iyahang key. So ato lang i-substitute. We have We have 44 divided by 6.76. So, pila man ato ang C? So, we have 6.51. Nakuha na ang pag-buwalam sa iyahang isang wala ang lahat. So, basta mo niya iyahang result, 6.51. Kung sa'yo sunod mo aton. Next, fill in the LL or the lower limit of the interval column by starting from the lowest score, adding the class width. So, sabi natin pa, nalata sa paghimog table ha. So, yung aniyahang kurma. So, kani amo ni ang interval column. Nakuha? Sumali ang forma sa table. So, atong buhaton na is, ato i-fill ang kaniang column. We have LL or lower limit, then UL is upper limit. So, ang ato ang lower limit is gikan sa, o sa may gingon diri ah. We have starting from the lowest score, we have 54. Then, i-add na to ang iyahang class width. So, sa may iyahang class width, we have 6.51. So, kung ato i-add ang 54 plus 6.51, ang iyahan ng kwan is 61. Decimal point at diha, pero ma-round off na siya o 61. Nakuha? Then, gikan sa 61, di ba na 61 diri ah? Alita sa next nga row. We have, kung sa sunod nga number, we have 62. Then, i-add na po nato ang iyahang width. Summoning 69. Nakuha ra? Next, 70. I-add na po nato og 6.51. Summoning 77 and so on. Nakuha ra ang pagkuha sa interval. Next, arita sa class boundaries. So, giunsa man ipagkuha ang class boundaries. So, we have at i-subtract ang 0.5 nga ng 0.5. Ang sa upper limit, ato i-minus sa kaduhang row nga lower limit. Nga na yung papakano na ako siya, 0.5. Then, para makuha na ito ang boundaries, is subtract na ito ang 0.5 sa lower class limit. So, we have 54. 54 ato i-subtract sa 0.5. Ang iyahang result is
53.5. Then, kung arita sa upper class limit, ang atong buhaton ato i-add siya. Dili natin sa graph. So we have 61 plus 0.5 minus 61.5. Nakuha ra yung process. Next, arita sa 61. So gikan sa 61.5, kung sa buhaton nato sunod. Kung sa buhaton, so i-minus ang 0.5 sa ang 62 at i-minus sa 0.5. So morning 61.5. Then magkuha sa iyahang upper boundaries, i-add na to. So ang kanindri ang lower boundaries ato isubtract sa 0.5. Then ang sa upper boundaries kay i-add na to ang 0.5. Nakuha na. Ang pagkuha sa class boundaries. So next, arita sa next nga step. Tally all the scores and write the frequency in the frequency column. So kanian na po diri ang. So nangano na ingani man siya ang pagtali. So sa 54 to 61, ikapila nagbalik-balik ang mga number nga 54 to 61. So naay So ang 54 kutob sa 61, ikapila nagbalik-balik ang mga number. We have kaupatra. We have 54, 55, 59 o 16. Gikan sa 54 kutob sa 61, kung pila na sila ang frequency nila or nagbalik-balik na number, mawala to siya ang itali. Since naanatay usa ka 54, usa ka 55, usa ka 59, usa ka 60, modong na siya upat ka bagis or sa iyang pagtali. Kuha? Then iyang frequency is 4. Nakuha na. Next, alita sa asitong next nga pa. Ito, 62 to 69. So we have 62, 63, 65, 65, 68, 69 o 69. So pila ang nandito ang magrupo? We have 7. So next, alita sa 72, 77. We have duha ka 70, usa ka 71, duha ka 72, usa ka 73, 75, o upat ka 77. We have 11. So yung na ang pagbuha ato niya. Nakuha na ang pagkuhan sa tali o sa frequency. Ang ganyan frequency, kung pila ni diri ang iyang tali, mo na sa diha. Nakuha na. Next, alita sa sunod na steps. We have for less than CF or less than cumulative frequency, usaw rin nato pagkuha. So start from the lowest group frequency, then add the frequency for each class for the succeeding classes. So we have, start ako na ta sa pinakagamay nga grupo sa kani. Diba 54 to 61? So ang iyahang one is, we have 4. Ganong na 4 siya? Gikan sa iyahang pinakagamay nga frequency. So we have 4. Next, kung sa'yo sunod buhaton ganong na 11 ni 3 ang iyang next nga row. I-add daw ko na nato ang lowest na frequency, i-add sa nagsunod. So we have 4 plus 7, we have 11. Next, 11 plus 11,
We have 22. 22 plus 18. We have 40. 40 plus 11, 51. 51 plus 3 is 54. So, dapat ang nasa iyahang kaniad yung mga column is kung equal rin siya o 54. Kaya ato ang total na, ang ato ang N is 54 naman. So, 54 din na iyahang total. Nakuha? Next, arita sa sunod. Naglibog sa table? Wala na? Wala. Arisa, for greater than CF or cumulative frequency, start na gud ka sa highest nga group nga frequency ato i-subtract sa nagsunod nga frequency. So, i-try na to. We have ang pinakataas na frequency. We have 54. 54 atong minusan og 4. We have 50. Ang 50 ato i-minus sa 11. We have 40. Ganito ha? Sorry. Ganito. 54 ato i-minus sa 54 nga frequency is 50. 50 ato i-minus sa 7. We have 43. Then 43 i-minus sa 11. 32. Then i-minus na po na sa nagsunod, which is 18. Nakuha siya og 14. Then 14, i-minus na to og 11. So we have 3. Nakuha lang. Ay napaka sa greater than cumulative frequency. Next, adita sa last nga column. For RF or relative frequency, it is the F divided by N. So, ang atong buhaton ani para makuha ito ang nasa column, ang atong frequency, which is kani sila, ato i-divide sa N, which is ang total number of scores. Pila man to? We have 54. So, 4 divided by 54, o ato siyang paano niyang percent, morning 7.4%. Next, 7 divided by 54, money ang result, 13%. I-divide na natin siya, tapos kaon natin iyahang percent. Bali atin mo ang percent, iyahang result. Nakuha? Then, 11, ato i-divide of 54, so we have 20.4%. And so on. Ingan na lang pagka sa ikatong last na column. Nakuha lang? Wala nang libog sa paghimo of distribution table? Wala. So, alita sa paghimo of charts or graph. Sumuna to ang kuhan, frequency distribution table. Nakuha na to. Alita sa paghimo o graph. So graphs are pictorial representation of the data set. And first we have the first type of graph, which is the histogram. Familiar man siguro mo sa histogram, di ba? Kung sa may purma aning. Kung sa purma sa histogram. So nasa yung ani, napoy ani. Then, nasa yung mga, for example lang ha, so mani, purma sa histogram. Na, paano makavisualize na? So histogram looks like a bar graph. It is helpful when the distribution is interval or ratio. So mag-apply niyo natin siya especially sa interval or ratio na type sa data. Makahimo tayo ani. Then it also illustrates central tendency, shape, and how the data are spread out or dispersed. So manigamit sa histogram. And histogram is made up of, unsay naa sa histogram?
Di ba makabandan mo na siya yung title sa babaw or sa ubos ka? Then we have the vertical scale, which is kaniingan niya. Kabandan mo naman na yung mga number. For example, there is 20, 15, 10, 5, kanin kay 0. Yung anak. So kanin sa dire amo na gitawag og vertical scale. Then usay tawag man nato aning na dire. We have horizontal scale. So mani ang nasa histogram. Makita nato sa usa ka histogram. Kaning tulo. Then, for example, consider the data set of Kathy's exam scores. Then take a look at its frequency distribution table and create a histogram. So, saan ka nato pag-create sa histogram? First, we need to scale both the horizontal and vertical axis. So, ato na himuon ngayong ani iyahang forma. Next, identify the class boundaries of each interval. So, di ba naman ito yung mga boundaries? Katong 50, isa na kayo no? 54 ba to? Ang nasa class boundaries. We have 53.5, 61. Kanay nga na damo to ang nadiri sa ubos. Ang class boundaries. Then ang nadiri ang unsa may nadiri. So plot the frequency of each interval and form bars. So ang nadiri amo ni ano kadto ang interval. So interval then ang class boundaries makapurma na taog histogram. Then title sa bababa sa ubos. Nakuha ang paghimok histogram. Sumato siya. Then, ingani iyahang forma. So we have the title, Kathy's exam scores, and ang kanina sa kilid, we have the vertical scale. Then, ang nasa ubos, ang horizontal scale, and ang tawag ano niya is histogram. Nakuha na? Next, ang nasa ikaduhang nga type sa graph. We have frequency polygon. So frequency polygon looks like a line graph. So sa mga line graph, kabantan mo nga, laingan ni tapos, ana lang, na-siya line. So di ba matawag din na ito line graph. So ang kaniyang frequency polygon, mura na po siya o line graph. It is a visually substantial data and is a frequency substantial method of representing quantitative data and its frequency. So kani siya mas ma-apply nato sa quantitative data. And the horizontal axis uses marks and vertical axis is either frequency or relative frequency. For example, consider the frequency distribution of the previous example and make a frequency polygon. Frequency polygon na dihaan. So, based atong example, ganina, kato ang scores ni Ma'am Kathy sa iyang exam. So, kato ang tuhimon. First, mga gihapon, scale nato ang horizontal o vertical. Then, identify the class midpoint of each interval. Then, plot the frequency of each interval and connect the dots. So, ang iyang forma, ani na siya. Ang nasa diri ang unsa man ni? Ang unsa ni nasa horizontal? We have class. So, ang nasa horizontal is ang marks. Then, ang nasa vertical axis is ang frequency or ang relative frequency. Ang katuan ang class boundaries sa histogram at siya.
like inside sa frequency polygon. Then, muna iyahang forma. We have the title again, then the vertical scale, the horizontal scale, and ang tawag niyan is frequency polygon. Nakuha na kalian sa duha ka graph. Next, alita sa ikatulong nga. Ito sa ikatulong nga graph, which is unsay pagbasa ni? We have Ojai. Ojai is a cumulative frequency graph for the classes in a frequency distribution. So the graph is typically upward in trend. So ang padung sa iyang graph is pasaka. Ato na yung pala na. For example, kaniya siya. Kanina data. So ang iyang Ojai is ingani ang forma. Ang iyang gikan sa kinaubsan, padung siya saka. Suma na iyang forma sa Ojai. Then last graph is box and whisker. So it shows the median, the quartiles, and the extreme for numerical data. So the box portion contains 50% of the data values, and the two whiskers each contain 25 of the data values. Then, ang iyang pakitaan is ang pagpatag sa data. Maoy purpose sa kanianga graph. Then, ako na ipakita sa inyo ang kanan. Okay lang? Ang last na rin minuto. Sumali ang first step na buhaton. Kaya ako na naikuan. Ang first step, ato siyang i-arrange na data kay hatag, pareha ito ganina for example. Then, ang buhaton is i-arrange nato siya ikan sa kinagamyan kadong kinadakan. Then, next is find the lower extreme. So, kung sa kinagamyan, mo ito ang iyang lower extreme. Then, find the upper extreme. Upper extreme is ang kinadakan nga data. For example, ang kinagamyan is 175. Then, 450 ang kinadakan. So, ano na ang iyang lower extreme o upper extreme. Then, kung mayroon na box and whisk is ingani iyahang forma. Naatay data, for example, 125, 175, 180, 190, 195. For example, kaniya. So, atong buhaton, kuha na ito iyahang midpoint. We have 180. So, ang iyahang midpoint ato ang butngan og line. Nakuha? Then, ang iyahang duha ka nagsunod is, for example, kaniya is, makakuha na ito usa iyahang tapad. Ato na nandun ka. So, sa diri nga side, na side duha. Ari ako na ay duha.
So sa may 1 ani. So natay 120 atay mo an og number line. Last na dun ito. So, gikan sa iyang midpoint nga midpoint nga 180 na diri atong bagis, then naay duha ka box diri para sa iyahang kani. Then sa bikas pod naay duha ka box. Then ato siya i-connect. So yung aning porma ang box and whiskers. Nakuha na? Ingat ang porma sa iyang graph. Wala pa utana? So I hope nga naka-learn mo. And for your assignment, study in advance measures of central tendencies. Muna yung next na topic. Then, wala na questions, clarifications. If none, let's call it a day. Goodbye and thank you, class.